أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Hindi ba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa mga biyayang ipagkakaloob pa niya sa atin. Inshallah, ating papatuloy ang ating lecture, ang ating mga naputol na lecture at walang kasawa-sawang talakayan mapatungkol sa kamatayan. So inshallah, bilang pagpapatuloy, ating itatalakay ngayon sa mga oras na ito ang presence of the shaitan at the time of death. Yung presensya ni shaitan sa tuwing babawian na ang buhay ang isang tao. So alam natin ang tinatawag na kamatayan kapag dumating sa kanya. Ang shaitan o si Satanas ay talagang masigasig siya na ang isang tao ay hindi makawala sa kanya. Masigasig siya sa pagbabantay, masigasig siya sa pag-aabang sa isang taong naghihingalo para hindi makawala at sa kanyang bitag, para tuluyang masakop niya, makonquer na ang kanyang kaluluwa sa pagsunod sa kanya, sa kanyang mga desires. Okay? Ito ay tandaan natin, ang shaitan sa lahat ng bagay ay nakaabang ang shaitan sa atin para tayo ay iligaw, para tayo ay ilihis sa pagsunod sa kanya, pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos at sa pagsunod sa mga pamamaraan na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kahit anong oras na ginagawa ng isang tao, andyan si shaitan nananalaytay. Andyan si shaitan laging nakaabang, laging nakamasid. 24 hours si shaitan hindi natutulog. Kaya nga, sabi nila, ang mga natutulog, mga kalabaw lang ang natutulog. Pero si shaitan ay hindi kailanman ay natutulog dahil talagang nag-aasam siya na ikaw ay kanyang iligaw. Bilang patunay na lahat ng bagay nakaabang si shaitan ay mismo sinabi na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith sa Sahih al-Bukhari, Kitabu ar-Riqaq, Babu Sakarati al-Maut, mula kay Sadaqah, na kung saan sinabi niya nagkamali ako doon sa hadith na binanggit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ng shaitan ay laging nakamasid, laging nagbabantay, ay matatagpuan po natin yan sa hadith na iniulat ng napakaraming mga scholar na katulad ni Sahih al-Muslim sa Kitabu al-Ashribah, na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula kay Jabir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sya'ni. Katotohanan, ang shaitan ay laging nakamasid, laging present. Kaya nga, kung ikaw ay nag-absent sa school nyo, ang shaitan ay kailanman ay hindi nag-absent sa iyo. Laging present yan. Si shaitan ay laging present sa inyo, isa man sa inyo, sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Kapag tulog, andyan si shaitan nakaabang pa rin. Nag-aabang siya na kapag gigising ka ngayon, ay ikaw ay isutuksoin niya. Kapag ikaw ay nasa CR, ay talagang si shaitan ay nakaabang. Kapag ikaw ay kumakain, kapag ikaw ay sa lahat anong gawain ng isang tao, lalo na siguro pag nasa kasamaan at lalo na siguro si shaitan ay pag nasa kabutihan ka, nasa ibada ka, halimbawa gumagawa kayo ng sala, kaya't makikita natin, kapag tayo ay nagdarasal, ang shaitan ay bumubulong sa atin. Kaya nga't naiisip natin ang ating utang, naisip natin ang ating pamilya sa bahay, ang ating cellphone, ang ating mga bagay-bagay na naiiwan, iniisip natin habang tayo ay gumagawa ng pagdarasal. Tingnan mo si shaitan, laging nakaabang yan sa lahat, kahit anong panahon. Kaya nga, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yahduru 'inda ta'amim. Maging sa pagkain ay naka-present si shaitan. Naka-abang si shaitan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqma, kapag natapon o kaya ay nalaglag ang kapiranggot, na inyong pagkain, palyumit maka nabiha min ada. Katotohanan na inyo itong punitin, inyo itong kunin. Kunin ninyo ay pagkatapos ihiwalay ninyo ang which is ang madumi. Madumi na alam natin, yung madumi hindi yung najis, hindi yung najis. Yung madumi na tulad ng labok o at iba pa,
madumi sa paningin natin, ngunit katotohanan hindi yun najis, okay? Iba yung dumi najis tulad ng tae o ihi. Kapag natapon na sa ahi o tae, ay katotohanan ay hindi na natin pwedeng ano yun sapagkat ay najis na. Okay. Ngunit sa mga bagay na which is madumi, alam sa tulad ng alabok o kaya lupa, alam natin walang najis doon, ay kailangan ihiwalay niya o kaya kunin niya, hihipan niya, o di naman kaya ay kunin niya yung mga sinasabing nakakasira o anuman doon sa pagkain na natatapon. Pagkatapos itong maliya kulaha at pagkatapos niya itong kainin. Wala yada'aha li syaitan at huwag niya itong iwan para sa syaitan. Faida faraga falyal'aq asabi'ahu at pagkatapos ay kapag tapos na siyang kumain, kapag nagkamay siya o hindi naman kayo nagkutsara siya, ay pilitin niya o kaya sikapin niya na walang matitirang pagkain. Kung mayroong pagkain sa kanyang kamay ay sa kanya ay inya itong dilain, ay ika nga dilaan niya, sabihin niyo sa magandang pamamaraan ika nga. Okay? Para sa ganun ay walang matitira para syaitan, walang puwang para kay syaitan. Fa inna la yadri fi ayyi ta'amihi takun al-baraka. Sa kadahilanan, hindi niya alam kung saan doon sa pagkain niya ang may baraka, ang may blessings ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sa hadith na ito napakalinaw na ating hinayag ay ang syaitan ay andyan, present lagi sa lahat ng pagkakataon ng isang tao. Okay? Ang ating scholar na walang iba kundi si Qurtubi, sa Tadhkiratul Qurtubi, ay nagbanggit, ng ating mga scholar ay nagbanggit na kapag sa tuwing dumating yung peligroso, sabi natin critical condition, critical moments ng isang tao, walang iba kundi yung kamatayan, ang syaitan ay darating sa kanya, darating sa isang tao, na sa purma ng kanyang mga magulang, sa purma ng kanyang ina, ama, kanyang mga anak, o kaya din naman kanyang pinakamamahal sa buhay, o di naman kaya yung mga taong nag-alaga sa kanya ng maganda, o di naman kaya mga taong nag-advise sa kanya lagi. At pagkatapos noon, mag-a-appear siya at sasabihin ng syaitan, okay, sumunod ka sa Judaism, sa mga Jews, sa relihiyon ng Judaismo, o di naman kaya sa relihiyon ng Christianity o Christian, o sa anumang paniniwala, halimbawa ngayon yung Hinduismo, Budhismo, at iba pa, ng laban sa Islam. And then, at pagkatapos ay sa mga tao na kung saan itinalaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mawasak, dito sa mawasak, okay, ang mula sa katotohanan, kay katotohanan ay susundin niya si Shaitan. Kaya nga mayroong isang kwento, narinig niyo ba ang kwento ni Chris Aquino nung mapatungkol sa kanyang nanay si Corazon Aquino nung siya ay naghihingalo, walang iba kundi ang sinabi ni Corazon Aquino sa kanyang anak na si Chris Aquino, nakita niya ang kanyang tatay, ang kanyang asawa ni si Noynoy Aquino nung siya ay naghihingalo. Yun ay syaitan yun, yung nagpapakita sa kanya dahil sa Islam, walang katuruan na ang isang tao ay bibigyan pa ulit ng panibagong buhay para makapili ang kanilang mga asawa ulit, para makita ang kanilang mga asawa. Walang sinumang tao na bibigyan ng another chance para gumawa pa ng kabutihan sa daigdigan. Lahat yaon ay gawain ni syaitan sa kadahilan ng binigyan sila ng pagkakataon o pribilehiyo na sila ay magkagumaya ng anuman nais nilang gayahin, maliban lamang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga dito ay hindi niya ang tao na yaon ay ang nagpakita sa kanya ay walang iba kundi ang syaitan. So ang syaitan ay magpapakita sa kanya at mag-iimbita sa kanya na lumihis sa tamang katuruan. Kaya nga ito ang ibig sabihin na isa dito, ito yung sinabi ng kahulugan na ito ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sa kanyang banal na Quran. Sinabi niya sa suratu Al-Imran chapter 3 verse 8 ng banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. As sinabi nila, O Allah na aming Rabb, na tagapaglikha, huwag mong ilihis ang aming mga puso mula sa paniniwala sa iyo, pagkatapos mong ipagkaloob sa amin ang iyong gabay para sa iyong din, at ipagkaloob mo sa amin mula sa iyong kagandahang loob ang malawak mong biyaya at awa, dahil sa katotohanan ikaw ay Al-Wahhab, ang ganap na masaganang tagapagkaloob ng mga kagandahang loob, at biyaya na ito ay pinagkaloob mo sa sino man na iyong nais na walang hangganan. So dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagkakaloob sa sino man naisin niyang ipagkaloob ng awa, ng gabay, ilaw sa kanyang puso, sino mang naisin mula sa kanyang
ibada sa kanyang tinatawag na alipin. Dito, ang sinuman na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mawasak sa daigdigan higit talo sa kabilang buhay, ay katotohanan mauudyo ka ni syaitan sa tuwing darating sa kanya ang buhay. Siya ay makukuha ni syaitan sa mga palamuti, makukuha ni syaitan sa kanyang mga gandang kasabihan, sa kanyang magandang appearance dumating sa kanya, at pagkatapos iingganyo niya na lumihis mula sa tamang katuruan, mula sa tamang pagkilala sa nagisang dakilang tagapaglikha. Kaya't naman sa mga tao na nakikinig sa programang ito, lecture na ito, gumising na po tayo. Bago tayo buwian ng Allah ng buhay, ng Panginoon ng buhay, na pagsikapan natin na ating maisabuhay at gayon din nasa sa atin ang ating tamang pananampalataya na pinili ng dakilang tagapaglikha na ito ay sa pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Si Abdullah na kung saan anak ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nagsabi, ang aking tatay, okay, si Imam Ahmad Hanbal, ang aking tatay ay nung siya ay naghingalo ay meron akong daladalang tela na kung saan ito ang tinatalin niya pinantalin niya dati sa kanyang balbas, no? Pinantalin niya sa kanyang balbas nung siya ay sa kalagayan naghingalo siya ay siya ay nagtatangay ng ika nga nagtatangay siya ng walang malay. Minsan walang malay, minsan dumadating sa kanya yung malay, pagkatapos mawala naman siya ulit ng malay. Ito yung kalagayan ng isang naghihingalo. Kapag naobserbahan natin yung mga taong naghihingalo, ay minsan nawawala ng malay, pagkatapos ay na dumating sa kanya yung malay na naman, pagkatapos nawala na naman siya ulit ng malay. So dito, katotohanan, ito yung mga sitwasyon ng taong naghihingalo. Kaya naman, ito yung kalagayan ni Imam Ahmad ibn Hanbal nung siya ay naghingalo. At pagkatapos, habang siya ay ito ang kanyang kalagayan, ang ginawa niya ay kinukumpas na ang kanyang sarili, at pagkatapos sinasabi niyang, wag, wag. Okay? La. Sabihin, kinukumpas ang kanyang mga kamay at sinasabing, wag, wag. Okay? At gayon, ito ay ginagawa niya. Okay? Ito ay paulit-ulit na ginagawa niya. At pagkatapos, sinabi ni Abdullah na anak niya, o aking ama, ano yaon? Ano yung ginagawa mo? Ano yung sinasabi mo? Sinabi niya, ang syaitan, ang satanas ay tumayo sa akin, malapit sa akin. At pagkatapos ay kinagat niya ng matinding pagkagat ang kanyang daliri, kanyang mga daliri. At pagkatapos sinabi niya ng mga syaitan na yun na tumayo sa akin, sabi niya, come on, Ahmad. Halika, Ahmad. Taali, Ahmad. Halika, Ahmad. Okay? Iniinggan nyo siya ni syaitan. Okay? At pagkatapos, sinabi niya, wag. Kaya sinabi niya, wag. Hanggang sa ito ay namatay, binawian ng buhay si Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahimahullah. Sinabi ni Qurtubi ay narinig niya sa kanyang sheikh na si Imam Abdul Abbas, Ahmad ibn Umar al-Qurtubi. Nagsasabi, yung kanyang sheikh na si Imam Abdul Abbas, sinabi niya, ako ay bumisita sa kapatid ng aking sheikh na si Abu Ja'far. Abu Ja'far, Ahmad ibn Muhammad al-Qurtubi. Ibig sabihin ng Qurtubi, ito ay Cordova, isang lugar yan. Okay? So, ang estudyante ni Abu Ja'far ay walang iba kundi si Imam Abdul Abbas na yun naman ang sheikh ni Qurtubi. Okay? Nung siya ay naghingalo, si Abu Ja'far, sinasabi niya kay Imam Abdul Abbas, sinabi niya, sabihin mo sa kanya, sabihin mo, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kul la ilaha illallah. Ngunit ang sinabi ni Abu Ja'far, no, wag, la. Okay. Ngunit nung siya ay nakagising mula sa pagkawalan ng malay, ay binanggit namin niya unang kanyang kalagayan. Bakit niya sinabi namin na la ilaha illallah, magsabi ka ng la ilaha illallah, bagkus ang kanyang sinasabi ay wag.